Yusek, magandang umaga. Good morning po. Yusek Bay. Hello? Ay, Hi, Yusek ma'am. Bay. Opo. Yeah. Ay, nawawala. Hello. Ma'am. Pakiayos natin yung yung linya Linya ng ni ating Yusek. telepono, ha? Sandali. Saksi sa Double B! Nasa isang activity po kasi si Secretary Hans Leo Oo. Kakdak. Supposedly say in lieu. makakapanayam natin eh. Ayan, okay na. Si Yusek Felicitas Bay ang ating mga kausap. Yusek, magandang umaga uli. Yes, good morning. Ay, Magandang ma'am, umaga, opo. Anong pinakahuling development, ma'am, as far as monitoring do sa sitwasyon sa Middle East, ang ating concern dito po sa problema natin ngayon, kinakaharap ng ating mga OFWs po doon? Okay. Kagaya po naman ng mga naiulat na po ng ating DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy po ang monitoring sa ating mga kababayan doon sa pamamagitan po ng ating embahada, gayon din po ng ating migrant workers offices. Ang general advice po ay stay indoors at sundin po ang mga regulation at panuntunan ng host country, yun pong mga local authorities sa host country, sapagkat sila po yung nakakaalam ng mga kasalukuyang pangyayari. Meron po tayong mga contingency plan at alam din po yan ng ating mga kababayang Pilipino. Ano po yung contingency plan na yon, Yusek? One would be, alam naman po ng ating embahada at ng mga konsulado, ganun din po ng ating migrant workers office, na yung pong mapping ng mga ating mga Filipinos, hindi lang ma'am po, Filipino workers. At ganun din po, meron naman din pong sapat na registration na hindi naman po ginawa ngayon lamang, kundi ito po ay existing registration of the Filipinos in the jurisdiction. So yun pong mga foreign service post, meron naman po yung ginawang mapping at registration ng continuing po yan na registration at ganun din po lagi pong may mga hotline numbers at meron din pong mga WhatsApp. Sa Middle East po it's more of the WhatsApp and also yung mga hotline numbers ay pakicheck lagi naman po yan sa Facebook page or sa website ng embahada at ng migrant workers offices. Okay. Yusek, meron na ba tayong may listahan na ba tayo ng bilang siguro ng ating mga kababayan na gusto na hong bumalik muna sa Pilipinas at tayo hong maipit dyan sa gulo sa Middle East? Meron bang ganun listahan na? Okay. Sir, wala pa pong nagsasabi na yun po sa registration. Wala pa po yung nagsasabi yung immediate for repatriation. Noon pong nung kahapon po ay nakipag-meeting po kami sa ilang members ng Filipino community at sila po ay hinihintay din po nila ang local authorities kasi po ang general advice is stay indoors or as much as possible, do not get out when you are not needed. And then some of the jurisdictions for the countries, meron po silang remote arrangement or work from home arrangement. Kanina Yun po kausap ay- kanina kausap Okay. namin Yusek yung ambassador to Israel natin at sabi ho niya meron ng 20 OFWs Okay. na gusto Okay. magpa-uwi sa Pilipinas. Okay, sir. We will check on that po. Meron naman po tayong in charge sa DMW at sa OWA na embahada. Yun pong naka-register ay titignan po natin yan. But in the meantime kasi po ay mayroong restriction on the airspace. May closure of the airspace po. But wag pong mag-alala sapagkat meron po tayong mga kinatawan na naandun po sa Israel. They are DMW and OWA organic ng Migrant Workers Office. Yusek, kung sakali po, napapag-usapan na po ba yung possibility ng repatriation? Lagi naman po tayong handa sa repatriation. Like as early as October 2023, meron po tayong naging mga repatriation. Hindi lamang po sa Israel, nagkaroon din po tayo ng repatriation sa Lebanon, which are also part of the Middle East countries. So,
Dito, Yes, ma'am. dito po ma'am sa iba pang parte ng gitnang silangan na affected po ngayon ng US, Israel, Iran war. So far po, maliban po sa nabanggit ng ating si kasamang Joel na meron na pong 20 na nagpalista, Opo. sa diretso naman po yung employment ng ilan nating mga kababayan except those who are not required to go outside. Kasi po meron naman pong mga work from management. Opo. So, So- kung yung iba gustong magpa-repatriate, punta lang po sa ating mga tanggapan na embahada. Yes, ma'am. Meron po yung meron naman pong online facility. Oo. Kasi kung delikado po, huwag pong magtungo sa embahada, kundi go through the online platform po. Ma'am, kailang punto tayo halimbawa, sa ano yung punto na magde-decide ang gobyerno natin na kailangan na nating mag-repatriate? Okay. Maliban doon sa ganito na may nagpapatala pero yung talagang kailangan mas na magpauwi ng mga Pilipino kung- galing po doon. Yes, ma'am. Kung yan po ay alert level 4, yan po ay mandatory repatriation. Meron po tayong mga contingency alert level. So yan po ay mandatory repatriation. Ngayon po, kung ito po ay alert level 3, nandiyan po yung voluntary repatriation. So yung tanong niyo po, ma'am, ay yung kailan yung dapat lahat ay magsiuwi. Yes. Yan po ay sa mandatory repatriation. At yan po ay ginagawa natin. Of course, our lead here is the Department of Foreign Affairs. Opo. Tayo po ay full support at lalo na po, yan po ay Middle East. So, coordinated po tayo sa ating head of post following the one country team approach. Very active po naman ang coordination ng DFA at ng DMW, ganun din po ang OWA and all those concerned agencies na dito po sa ating kasalukuyang kaganapan sa Middle East. Meron na po bang deklarado ngayon ang gobyerno natin kung anong alert level tayo doon sa sitwasyon ngayon dyan sa gitnang silangan? If you're asking, ma'am, about Israel, it's alert level 3. Okay. Mhm. Pero Apo. doon sa Iran at saka sa mga karatig na lugar na damay po sa Sa giyera. Dubai, ma'am, United Arab Emirates, meron ba tayong alert level doon? Ay tinaas na? Okay. I have to check po, but I think it's alert level 2. Ganun din po yung Qatar. Mhm. Apo. But let me validate on that po. What I know is doon po. Okay, ma'am, ilan po ba ang total na number natin? Kasi pang nag-search ka, Joel, nasa 2.1 plus million Million, ang mga Filipinos po sa gitnang silangan. Ganun po ba ang nasa datos natin sa gobyerno, ma'am? Okay. Kasi po sa karamihan ng ating OFWs nga po ay nasa Middle East. So, masasabi po natin kasi iba-iba naman po yung, if we're speaking of Filipinos in the Middle East, masasabi po natin, kinataya po natin yan ay aabot ng 2 million. Medyo malaki yung ma'am. Kung halimbawa Apa. mag-alert level 4 ka, Naku. logistical na nightmare yon, hindi ba? Kaya nagdarasal po tayo na hindi naman po sana mangyari ang mga ganong kaganapan. So we always continue to pray for our Filipinos overseas, hindi lang naman po doon sa Middle East, but of course, hindi lamang po yung mga OFWs kasi yung iba po ay may kasamang dependents, Yes. may asawa, at ganun din po yung iba ay may anak na kasama. Pero syempre, Yusek, nag-iisip po tayo ng worst case scenario, di ba? Yes, sir. That's why Opo. meron po tayong mga coordination meetings. Mamaya nga po, kahapon po ay meron kaming talakayan sa ilang mga OFWs. Mamaya pong mga 2 o'clock ay meron na naman po kaming ugnayan, kumustahan sa ating mga concerned OFWs. Alright. Sige ma'am, mag-ingat po kayo. And wala naman din nakukuha sa dasal. Oo Dasal lang naman. po Yes, tayo, ma'am. sir. Yes, sir. Opo. Maraming salamat po, Salamat sir. po. Good morning, Good ma'am. morning. Okay po. Yusek Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers, mga kapuso.